Isang mapagpalang araw po sa kanilang lahat. Ngayon po ay January 1, 2025. Unang araw ng taon. At ngayon nga po ay ipinagdiriwang ng ating simbahan ang kapestahan ng Mahal na Birheng Maria bilang Ina ng Diyos. At sa segment natin ito, kakamustahin po natin ang ating ka-faithful tungkol sa kung gaano nila kaalam ang ating ipinagdiriwang ngayon. Ano po kaya ang okasyon na ipinagdiriwang ng Simbahang Katoliko ngayon? New Year po. May iba ho ba kayong alam na sagot? Ang kapistahan po ni Lord. Isa pa, nakuha mo na yun. Kapistahan ng Poong sa Kristo. Okay, no? So, ang pinagdiriwang po natin ngayon talaga, every January 1 ay kapistahan ng Mahal na Birheng Maria bilang Ina ng Diyos. Okay, no? Sa tingin mo kaya, ano idea mo pag sinabing Maria, Ina ng Diyos? Bakit? Dahil kasi, ang dinala ni Maria sa kanyang sinapupunan ay si Jesus na anak ng Diyos. Yung. Kaya si Jesus na anak ng Diyos ang ay nagkataong tao sa pamamagitan ng Mahal na Birheng Maria. Kaya tinawag siya ng Ina ng Diyos, no? Gaya na nasusulat sa Isaiah chapter 7 verse 14 at Isaiah chapter 9 verse 16 na sa pamamagitan ng paglilihi ng isang birhen ay isisilang ang isang batang lalaki at tatawaging makapangyarihang anak ng Diyos. So, at John chapter 1 verse 1 and 14, nang sa pasimula pa ay naroon ng salita, kasama ng Diyos ang salita at ang salita ng Diyos, at nagkataon na ang salita at nakipanayam sa atin. Kaya ang Diyos ay nagkataong tao sa pamamagitan ng Mahal na Birheng Maria, kaya siya ay tinawag na Ina ng Diyos. May gift naman kami sa iyo na babasahin about Mama Mary. Yan po. So, paki-like na lang po ang aming page, CFD Santa Maria Update. At ang main page po namin ay CF Catholic Faith Defenders, Diocese of Malolos. No, pakibasa na lang po. Ano ang opisyal na okasyon na pinagdiriwang ngayon ng Simbahang Katoliko? Bagong taon? Okay. Sure na po ba? Okay. Ang tamang sagot po ay kapistahan ng Mahal na Birheng Maria bilang Ina ng Diyos. Ayan. Kasi si Maria, ang pinaglihin niya sa kanyang sinapupunan ay ang anak ng Diyos, no? So si Jesus, ang anak ng Diyos, ang ikalawang persona ng Diyos, ay sumilang sa pamamagitan ng Birheng Maria, no? Tawag siyang Ina ng Diyos. Hindi dahil siya ang pinagmulan ng kanyang pagka-Diyos, dahil si Kristo ay Diyos na bago pa nag-umpisa ang mundo. Kaya lang, sa pagdating ng panahon, dahil nagkasalang tao at kailangan tubusin, so ang Panginoong Hesus ay nagkatawang tao sa pamamagitan ng Birheng Maria. Kaya ang Panginoong Hesus, sabi nga sa Isaiah chapter 7 verse 14, isisilang ang isang sanggol ng isang birhen at tatawagin siyang makapangyarihang Diyos. At yun din ang sinasabi sa John chapter 1 verse 1 and 14, no? Nang sa palisimula pa naroon ang salita at ang salita ay Diyos at nagkatawang tao ang salita at nakipanayam sa atin. So, good morning po sa Catholic Faith Defenders po kami. May pa-New Year lang po kaming game ngayon, no? Sa halagang 100 pesos, pag nasagot po ninyo, ano ang opisyal na okasyon ng simbahang pinagdiriwang ngayon? New Year's Day. New Year? New Year. Sa'yo po? Di ba New Year? Napulisima Meron na. Sige, ano pa? Birhen. Okay. Ando na yung Birhen Ako na. Napulisima Trinidad. Kapistahan ng Mahal na Birhen. Napulisima Trinidad. Mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos. Okay, no? So yun po ang okasyon. No, bakit kaya? Okay, ganito lang, no?
Bakit kaya tinawag siyang ina ng Diyos? Ina ng ina ng simbahan. Hindi, ina ng Diyos. Ina ng Ni Jesus. ni Jesus Yeah. na anak ng Ni Maria. Ni Maria sa ni Jose. chapter 9 verse 6 sapagkat isang sanggol na lalaki ang isisilang at siya'y tatawaging Emmanuel. anak Emmanuel. makapangyarihan ay anak ng Diyos. Yun, no? Siya'y tatawaging Emmanuel, yung po ay nasusulat sa Isaiah chapter 7 verse 14. Okay, no? So, paano po yun? Bibigyan na lang namin kayo ng babasahin about Mama Mer. Okay, thank you po sa Akala time. namin makapamerienda Oo, kami. sayang. Simba lang kami eh. Okay, pakilike na lang po ang page. Ano kami, taga-Ubando. Okay po. Bando Bulacan. Taga doon po ang presidente namin sa diocese. Okay, no? So, si Brother John Dexter Ramos. Pati si Monsignor Albert, taga Ubando. Taga Bundo po yun. Okay, nagsimba po kayo, buong family? Wow, congratulations po kasi bihira po ang nagsisimbang pamilya, no? Okay, ano ang opisyal na okasyon na ipinagdiriwang ng simbahan Katoliko ngayon? Okay. O nakinig sa misa, sige, nakinig sa sige, ano kaya? Ano po yung Yung mga kids, ano? Team Mama Mary? Okay, nakuha na ni Mami. Okay. Ano pa? About Mama Mary, sige. Anong kapistahan ngayon? Kapistahan ng Mahal na Birheng Maria bilang Ayun na. Nakuha na. Konti na lang. Ina ng Panginoon, ni Jesus. Ina ng Panginoong Jesus. O ano si Jesus? Anak ng mahal na Birhen. Maria. Andun na eh, no? So, ipinagdiriwang po natin ngayon ang kapistahan ng Mahal na Birheng Maria bilang Ina ng Diyos. Okay, no? So, ang ating pong simbahan ay mayroong tawag na For Marian Dogma, no? Official na titulo ng Mahal na Birheng Maria. At yung iba nga dyan ay pista official, no? Si Maria bilang Ina ng Diyos, pinagdiriwang natin ngayon, January 1. Si Maria inakyat sa langit o Assumption, August. At si Maria bilang Immaculate Conception, no? So ngayon po pinagdiriwang natin ng kapistahan ng Mahal na Birheng Maria bilang Ina ng Diyos. Sapagkat sabi nga sa Bible kasi, Isaiah chapter 9 verse 6, sapagkat isang sanggol na lalaki ang ipaglili ng isang babae at siya'y tatawaging makapangyarihang anak ng Diyos. Okay, no? At sa John chapter 1 verse 1, nang sa pasimula pa'y naroon ang salita at kasama ng Diyos ang salita at ang salita ay Diyos at nakaipamuhay sa atin, no? So sino yung salita ng Diyos? Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Okay, no? So ano ang opisyal na ipinagdiriwang ng simbahan Katoliko ngayon? Okay, ano yung pinagdiriwang? Bagong taon? Okay. Ibang sagot. Hindi rin alam. Okay. Pero mga Katoliko po kayo? Bagong taon. Ano? Wala. Okay, no? So, ngayon, ang January 1, ang pinagdiriwang ng simbahan Katoliko ngayon ay kapistahan ng Mahal na Birheng Maria bilang Ina ng Diyos. Okay, sa tingin nyo kaya, bakit kaya tinawag na Ina ng Diyos ang Mahal na Birheng Maria? Any clue? Sige ate. Anak ni Jesus. Okay. Ina ni Jesus. Okay, kasi siya ay Ina ni Jesus na anak ng Diyos. ayun, no? So si Jesus ay anak ng Diyos kaya tinawag siyang Ina ng Diyos, no? Sabi sa Isaiah chapter 9 verse 6, sapagkat siya isang sanggol na lalaki at siya ay tatawaging makapangyarihang Diyos. At sa John chapter 1 verse 1 at verse 14, no? So hindi ibig sabihin na Ina ng Diyos, ibig sabihin ay Diyos na rin si Maria, no? Ang pinili ng Diyos sa simula pa, Genesis chapter 3 verse 15, no? Sa simula pa ay pinili na siya ng Diyos para dalhin sa kanyang sinapupunan, no? Ang makapangyarihang anak ng Diyos, no? So, anong opisyal na okasyon ang pinagdiriwang ng simbahan ngayon? Kapistahan Maria bilang Ina ni Jesus. Andun na. Bilang kapistahan ng Mahal na Birheng Maria bilang
Mahal na ina. Ina, Na ni Jesus. andun na talaga eh. Kunti na lang eh. Okay, no? So, okay, baka pwedeng pwede mong dugtungan para baka sakali, no? For 100 pesos, sige. Okay, no? So, ang okasyon po ngayon, January 1, ay kapistahan. Ina ng Diyos po ba? Inabol mo na. Times up na sa amin. Brother Peter. Okay, sige nahabol, no? So any idea na lang kaya, bakit kaya tinawag si Mama Mary o Maria bilang ina ng Diyos? Bakit kaya tinawag siyang ina ng Diyos? Because si Jesus Christ po yung Diyos. Ayun, siya ay, si Jesus ay anak. So ibig ba sabihin kapag sinabing Maria, ina ng Diyos, ibig sabihin ina na Diyos na rin si Maria, ganun po ba yun? Ano po kaya? Hindi po. Hindi po, no? So si Mahal na Birheng Maria ay pinagpalang babae sa lahat. Sabi nga ni Santa Elizabeth, no? Dahil sa kanyang sinapupunan ay dinala niya sa kanyang sinapupunan ang anak ng Diyos, no? Sabi nga sa Isaiah chapter 9 verse 6, Isaiah chapter 7 verse 14, maglilihi ang isang birhen, which is si Mama Mary nga, at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin sa pangalan na Emmanuel. Ano ang okasyon, ano ang opisyal na okasyon na ipinagdiriwang ng simbahang Katoliko ngayon? Nagsimba na ho ba? Okay, so narinig po yun, no? Narinig po yun. So ano ang opisyal na okasyon na ipinagdiriwang ng simbahang Katoliko ngayon? Dito po kayo. Samahan niyo po. Oo, naman. Hindi niyo sinasamahan eh. Medyo ano mo lang. Kapistahan ng Diyos Maria. hindi. Naku, magagalit ang ating ano niyan. Wala tayong Diyos Maria. Okay, anong kapistahan ng ano na? Mahal na Birheng Maria bilang okay. O baka wala bang gusto mag-rescue dyan? Walang gusto mag-rescue. Okay, no. Rescue. Rescue mo si Kuya Mel. Tulungan nyo. Okay, sige na. Walang way gusto ano? Sige. O si ate na lang. Yan, si ate. O ano ate? Anong kapistahan? Kapistahan ng ina ng Diyos. Okay, very good, no? So yun po ay kapistahan ng Mahal na Birheng Maria bilang ina ng Diyos. Okay, anong kulukon nyo kaya? Bakit kaya siya tinawag na ina ng Diyos? Ina ni Jesus. Okay, ina ni Jesus na okay, anak ng Diyos, no? So, yun po yung pinagdiriwang natin ngayon, kapistahan ng Mahal na Birheng Maria bilang ina ng Diyos. Ibig sabihin, Diyos din si Maria, no? Dahil sa kanyang sinapupunan, dinala niya ang ikalawang persona ng isang Diyos na walang iba kundi si Jesus, no? So tayo ay sumasampalataya sa isang Diyos na mayroon tatlong persona, no? So si Jesus ay Diyos na bago pa nag-umpisa ang sanlibutan, kaya lang nang dumating ang panahon na nagkasala ang tao, nagkatawang tao ang ikalawang persona ng Diyos na si Jesus at ipinaglihi ng Mahal na Birheng Maria. At ito ay nasusulat sa Isaiah chapter 9 verse 6, sapagkat isang sanggol na lalaki ang siyang tatawaging makapangyarihang Diyos, no? At Isaiah chapter 7 verse 14, maglilihi ang isang birhen at magsisilang na isang sanggol na lalaki at tatawaging sa pangalan na Jesus, Emmanuel. Okay, no? Tinatawag si Maria na ina ng Diyos dahil dinala niya sa kanyang sinapupunan at ipinanganak niya si Jesus, ang banal na anak ng Diyos. Ang titulong ito ay sumasaklaw sa kanyang natatanging papel sa pagkakatawang tao ng ating tagapagligtas na Panginoong Jesus. Kaya karapat-dapat lang na siya ay parangalan at igalang bilang ina ng Diyos. Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kami.